Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa umaga nito muli. Sa kabila ng aming mga hirap, pagtitiis, lahat ng mga pagsubok ay dumarating sa bawat tao. Narito pa rin kami, O Diyos. Nakataas ang aming kamay upang purihin ka, pasalamatan sa iyong dakilang pangalan. Lord, ikaw ang Diyos na dakila ang iyong pag-ibig. Sinabi mo sa iyong mga salita, sukatin man ang langit at lupa, ganun kadakila ang iyong pag-ibig sa sangkatauhan. Hindi mapapantayan ang iyong pag-ibig na inalay sa mundong ito upang matubos ang maraming taong makasalanan. Naparito ka, Lord, para sa mga makasalanan at hindi para sa mga banal. Yes, Father God, I pray in the name of Jesus, pagpalain mo nawa ang buong Bulacan, ang lahat ng mga members sa iyong church, Panginoon, na huwag makabitaw sa iyong pananampalataya. Napakarami ng kalamidad na nangyayari sa buong daigdig. Salasalabat na ang karahasan. Namamayagpag na ang kadiliman ng mundo ito. Kaya ang samagdalangin ko, Lord, samahan mo po kami lagi ng libo-libo mong anghel na mandirigma upang hawiin ang lahat ng gawa ng kadiliman, ang kaaway, in the name of Jesus. In the name of Jesus, binawasak namin Satanas. Kailanman hindi ka magtatagumpay dahil pinagtagumpayan ng Panginoong Yesus ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Father God, give us, Lord, wisdom and knowledge of God. Patawarin mo kami sa aming mga pagsalansak, sa aming mga pananalita na hindi tama, O Lord God. Lagi mo kaming puspusin ang banal mong kapangyarihan na sino mang mapatungan na mapagpala mong kamay, gumaling, lumaya sa lahat ng sumpa mo, God, in the name of Jesus. Salamat po, Ama, sa mga kapatid namin na ito na patuloy tumutugon sa iyong panawagan. Bless them, Lord, in the name of Jesus. Heal them, Lord, in the name of Jesus. Salamat po, Ama. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang kadaglian, tanging sa iyo lamang. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin si Lord yung malakas na palakpakan. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? So tayo po ay magsipagbukas ng ating mga Biblia. Ang title po ng ating babasahin ay ang mga parusa at pagpapagaling ng Diyos. Lahat ba kayo may Biblia? Amen. Kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ugaliin po natin, maghawak tayo ng Biblia para hindi tayo malinlang ng kaaway. Amen po ba? Amen. So, buksan po natin sa aklat ng awit, or Psalm 107, verse 15. Sa verse 15, ay sa verse 17, may mga nagkasakit dahil sa kanilang ligong pamumuhay. Dahil sa pagsuway, ang dinaranas nila ay mga kahirapan. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo. Yes, Father God, I pray in the name of Jesus, patuloy pong buksan ang aming isipan, na anumang Espiritong lumiligalig sa oras na ito ng naritong lahat ng mga Kristiyano, luubin mo po na pawiin ang banal mong kapangyarihan. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen. So tayo pong lahat ay magsipo na sa Biblia. Good morning po. Muli sa ating mga kapatid kay Christ. At good morning din po sa ating Panginoong Diyos. Okay? Ayusin po natin ang ating upo. Huwag po tayong magkwentuhan sa ating katabi. Amen po ba? Instrumentalist, please lang. Pagkano lang. Ayos ko lang po. Huwag kayong magkwentuhan. Okay? Salamat. Ano po yung ating binasa mga kapatid? Ang mga parusa at pagpapagaling ng Diyos. Yan. Ang Diyos ba ay mapanibubuhay? Amen.
Ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga taong magulo. Amen? Sabi nga ni Lord, some were full suffering because of their sins and because of their evil. May mga nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Dahil sa pagsuway, ang dinadanas nila mga kahirapan. Amen po ba? Totoo naman eh. Alam mo kung bakit ganun ang dinaranas ng maraming tao? Sabi ng Lord, biblical, dahil sa pagsuway. Kaya ang mga dinaranas ng maraming tao sa panahon natin ngayon at noon pa man ay puro hirap at karamdaman. Ang hospital po ng Metro Manila o ng buong Pilipinas ay marami na. Amen po ba? Marami pong hospital sa buong Maynila o sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Subalit po, laging sasabihin ng mga doktor, punong-puno, walang bakante. Bakit kaya? Bakit kaya ganun ang sinasabi ng mga doctors? Kasi ang dami ng may sakit. Sakit sa kaluluwa, sakit sa pisikal na katawan. Amen po ba? Amen. Tingnan mo ang tao sa panahon natin ngayon. Mas busy sa hanap buhay kaysa sa pagsamba sa Diyos. Pag niyayaya mo, laging nakareject. Amen po ba? Pero yayain mo sa excursion, sa picnic, sa swimming, or sa mga galaan, gabi pa, naghahanda na. Amen po ba? Amen. Kapatid, maawa tayo sa ating mga sarili. Mahal tayo ng Diyos. Kaya linggo-linggo, iba-iba po ang tinatapik dito. Nakikita niyo po ang aksidente ngayon, ang bangayan ng bansa sa bawat bansa, kalamidad, lindol, landslide, baha, kahit sa ang portion ng paligid, nangyayari na po. Ano ang minimensahe niya dito? Sa propesiya niya? Maiksik na ang panahon. Kaya huwag tayo magpaisi-isi. Maraming taong libang na libang sa harap buhay. Kapatid, sasabihin ko sa inyo ng totoo. Kahit tayo naghahanap buhay, hindi masama. Mas masama ang pagnakaw. Amen po ba? Subalit kapag inuubos mo ang panahon mo at wala kang panahon kay God, sasabihin ko po sa inyo. Sabi ng Lord, walang masamang aakit sa langit. Lahat ng tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sa lawang apoy. Kung dito nga po, papasok ka lang eh. Mainit na, sumisigaw ka na. Amen po ba? Subukan mo magpakulo ka ng isang takuring tubig. Banlian mo ang iyong paa. Lagay mo sa tabo, ibuhos mo sa iyong katawan. Anong mararamdaman mo? Masarap po ba? Hindi masarap. Lapnos ka. Kaya mag-ingat po tayo. Sinasabi po ng Lord na mag-ingat tayo sa ating mga pinagagawang hindi tama. Mas priority natin ang pera sa panahon natin ngayon. Kapatid, hindi tayo mailigtas ng pera. Kita mo? Yung lindol sa Abra, sa Ilocos, kung saan pang karating na lugar. Nakita po natin yan, di ba? Sa Facebook, kay gaganda ng panambahan, kay gaganda ng matahanan. Pero ano nangyayari? Tinagilid na lahat. Sabi ng isang matanda, hindi na ako babalik sa bahay namin dyan. Bungalow ang kanang bahay. Sa silong na lang ako ng mangga titira. Kahit na naman iguho yung bayubay ng hangin, napatayo pa rin yung puno. Maliban lang kung bunutin ng malakas na hangin. Ang nakakalungkot po, kapag tayo'y niyaya sa simbahan, ang dami nating dahilan. Kapatid, magdahilan na sa maraming bagay. Huwag lamang ang pagtawag sa Diyos. Kita niyo po ang aksidente ngayon. Hindi ka man ang nakabangga, ikaw ang babanggain. Amen po ba? Kawawa, yung isang nag-grab, lumabas lahat ang kanyang katawan. Parang pinatay na baboy.
o baka na napakalaki. Kaawa-awa ang pamilya nito. Kaya bago tayo umalis ng bahay, kahit ka pa apurado na sa biyahe, manalangin ka muna sa isipan mo. Dahil ma-aksidente ka man, at least ligtas ka. Amen. Amen. Ako po, minsan nasubukan ko na papunta kami East Avenue. Sinama ako ng kaibigan kong magpa-check up. Wala palang pag-asakit ko sa bus, nagpe-pray na ako sa isipan ko. Hanggang sa malapit na kaming lumiko ng East Avenue. Napaiyak ako. Nadudungawan ko yung mga kotse. Maliliit. Dahil siyempre mataas yung bus. Nadudungawan ko po. Naiyak talaga ako. Panginoon, kahabagan mo ang mga taong ito. Ingatan, ilayo sa lahat ng mga karahasan. So, hindi lang ikaw ang pansarili mo, ipag-pray nyo rin sila. Amen po ba? Amen. Dahil sabi nga ng Lord, kung ang kanyang pag-ibig inalay niya sa sangkatauhan, dapat tayo bilang mga kapatid kay Christ, ialay din natin ang ating buhay, kahit sa pananalangin man lang. Amen po ba? Amen. Ang ating pamilya, laging sinasabi dito sa propesya ng Lord, ang ating pamilya, ipag-pray natin, mahabag tayo. Pero kung minsan, makakalungkot, saka na. Saka na. Huwag mong hintayin ang hagupit ng Diyos bago ka sumaka. Ang buhay ng tao maiksi lamang. Amen po ba? Amen. Pag kinitlang ka ng buhay ng Diyos, ng hininga, wala kang kalaban-laban. Makikita mo na balang araw pag nag-judgment. Oo, makikita mo, hindi mo na makikita ang lilibingan mo. Kahit ka pa may mga balon na pinalipad, o mga bulaklak na kay kaganda. Pagpatay, ang kaganda ng bulaklak, pero pag buhay, hindi mo mabigyan ng isang bulaklak. Amen po ba? Tingnan mo ang deception ng kaaway. Lagyan mo ng magandang corona, libo-libong halaga. Sindihan mo ng lalaking kandila. Alayan mo ng maraming pagkain. Ay, kinakakain ng mga patay. May nakita ba kayo ng patay kumakain ka? Meron po akong amo. Lahat, araw-araw ang alay sa altar, mga mamon, mansanas, lahat ng prutas, ubas o anong pang masarap na pagkain. Pero, ano ang Diyos nila? Si Buddha? Yung maraming anak? Ano pa? Sino ang tinatas nila? Si Dragon. Sino si Dragon? Para doon po sa mga baguhan. Ang matandang ahas na dumaya sa sangkatauhan. Mula kay Eva at Adan. Kaya hindi po natin dapat yan ipinapatronize si Dragon. Yan po ang evil. Sino dito nagpapaalulay? Kapag may karamdaman, tasan kami. Yung albularyo po yun, nakalagay po sa aklat ng Deuteronomy 18:10 na huwag tayong sasangguni sa mga mananawas. Dati hindi rin po namin alam yan. Kapag may muntik kaming sakit, nilalagnat, patawas ka dyan. Anak kita, baboy, manok, baka, lahat na yata ng walang mga isda. Diyan, madalas dyan may dyan sa puno. May tumo pa dyan. Yung ating kapitbahay, umaba ang uso. Dahil nagsunog ng mga papel. Nakasama ko doon nung naalala ko nagpaalbularyo. Pero thanks God, nung natutuhan po namin at may nag-share sa amin ng Biblia, ang tanong ko sa aking sarili, bakit napakarami ng nilalaman ito, subalit hindi sa ating tinuturo na mga pare? Bakit kaya? Ano sa palagay niyo? Anong wala sa pare na mayroon kayo? Spirito ng pare. Kapag nilay hands ka ng isang lingkod ng Diyos o ng mga deacons, tatanggap ka ng Espiritu God. Amen po ba? Amen. Tatanggap tayo. Kaya pag tayo oras na nagpe-pray, umikit ka para maramdaman mo ang presence ng Panginoon. May iba, nakadila. Nakataas ang kamay, nakadila. Yung iba, nakaganyan. Yung iba, nakaganyan, nanglilimos.
Tas dito sa mga kabataan, lagi ko nakikita ng ganyan ng kamay. Gusto niyo ba lagyan natin ng tingga para bumaba? O kaya bato, talian natin para bumaba? Alam mo yung kanyang pagsamba, hindi ang karapat-dapat sa Diyos. Kalahati kay Satan, kalahati sa Diyos. Amen mo ba? Nandun ang Diyos sa langit, wala sa lupa. Kita niyo yung mga volcano ngayon na nag-erupt. Di ba sabi ng Lord sa kanyang propesya, maraming volcano ang sasabog. Sa Lenaring Batangas, sa Bulan, Sorsogon, ang mayong volcano, kung saan pa mang lugar. Ang sunog, salasalabat na, lalo na sa Mindanao, Metro Manila. Hindi ba kayo natatakot sa nangyayari? Mapalad tayo ang bayang Bulacan, napakaraming pastor. Amen. Palakpakan po natin sa Lord. Nung kami po nagkaroon ng graduation sa Mormon Church doon sa Tongko, 120 pastors kami. Wala pang iba. Dito, 6 ang church. Door of Faith, Jesus Christ Second Coming, Sabanista Jan, Bethel Temple, Assembly of God, IRM. Di ba kayo natutuwa? Sa maliit na lugar natin, maraming naglilingkod sa Lord. Di ba sa Second Chronica? Di ba sa amin, Lord, basahin natin sandali kahit wala ito dyan. Buksan po natin mga kapatid. Sa Second Chronica, wala po dyan. 7, verse 14, sinabi niya dito, ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Pagmasdan niyo ang bayang Bulacan. Nung kami po napunta dito, 1999, puro punong kahoy pa lang din ang Marian. Nung si Mayor Roquero parang ang mayor ng Bulacan. Magubat, matalahig, mabato, madamo. Hindi mo alam kung anong gagawin mong hanap buhay dito. 3 pa lang kami ditong bahay. Naisip ko, ano kaya ang magiging buhay namin sa Bulacan? One day, pinalis kami sa aming inuupahan doon sa Caloocan. Dito kami dinala. Si pastor nagre-repair. Nagkano lang ang repair ng TV. Nag-electric fan, 150. Salamat naman at tulang mga bakchang. Pinahiram ako ng kapatid ko ng wholesale kami dyan, ng puhunan. Kami dito ang kauna-unahang nag-wholesale ng groceries. Namimili ako sa bigti. Sa isang linggo, 3 times ako namimili. Pero sa kabilang ang puhunan ng aming tindahan. Pero hindi ako nag-alala na wala kaming magiging hanap buhay. Ang Diyos hindi natutulog, hindi po ba? Nakikita niya kung ano ang gagawin mo sa kabila ng iyong kahirapan sa buhay. Pray. Ito na, one day, tinawag na kami ng Lord. Sa karamdaman pa. Karamdaman, bleeding, ulcer, si pastor nag-50-50 sa ulcer. Halos mamatay na yan. Ako nag-bleeding 2 weeks. May bukol sa matres 3.9 cm. Gusto ko operahin. Sabi ko sa Lord, Panginoon, hindi ko nais magpa-opera. Alam ko kayo ang dakilang manggagamot ng aming buhay. Amen. Nagtiwala ako doon. Hindi sa tao, hindi sa doktor, kundi doon. Dahil ang sabi ko sa Panginoon, Lord, kung nagawa mo ang langit at lupa, what about ang aming mga munting karamdaman na ito na hindi mo mapagaling? Amen po ba? Amen. Kapag tayo nananalig ng buong buo sa Diyos, at huwag kang mag-alinlangan, makakamit mo ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Palakpakan po natin si Lord sa buhay.
Minsan, ang tao nag-aalinlangan. Gagaling pa kaya? Magtuloy-tuloy ka lang. Tanungin mo ang Panginoon, Lord, kalooban mo pa ba akong mabuhay? Ang Diyos nangungusap, hindi mo ba? Kung ang evil nangungusap sa isipan mong magnakaw ka, huwag kang sumamba sa Diyos. Mambabae ka, magsabong ka, maglaklak ka. Everything binubulong sa'yo, lalo na ang Diyos nagbubulong ng kabutihan. Anak, huwag mong gawin yan. Magpakatatag ka. Gagaling ka. Si pastor gumaling through prayer. Ako gumaling through prayer. Kaya nga sabi niya, ang title ng ministry, Jesus Christ Second Coming Healing Ministry. Ang sabi ng mga chismosa sa paligid. Sabi na natin word chismosa. Sino dito ang chismosa? Pasang ka. Alam ko wala. Palakpakan muna natin si Lord sa mga. Ano ang sabi? Ng ano? Jesus Christ, Second Coming, Healing Ministry. Ang pastor, stroke. Anong sabi sa akin ng Lord? Ipa-register mo ang ministry. Dahil ang dami ng lalait sa inyo dito. Kita mo? Alam ng Diyos. Ang Diyos ba'y magsisinungaling? Hindi. Ang demonyo nagsisinungaling. Pero alam niya ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin sa mga leader ng Panginoon, alam ng Diyos. Di ba sinabi niya kay Abraham? Nang sino mang sa iyo ay magpala, aking pagpapalain. Ang sino mang sa iyo magsumpa, aking susumpahin. Ay mag-ingat po tayo sa pananalita natin sa mga leader. Kung yan man ay nagkakamali, tanungin natin. Bakit po tayo? Kapatid o pastor, pastora, ganito po ba ang sinabi mo? Ang tao nagkakamali, amen po ba? Pero never tayo sa Lord magbigkas ng hindi ka nais-nais ng mga bagay na hindi tamang salita dahil ang Diyos hindi natutulog. May akla tayo ng buhay. Amen? May akla tayo ng ano? Ng words. Kung ano ang mga sinabi natin. Apat yun. Book of Events, Book of ano? Book of Life, yung ano pa, yung dalawa pa. Lahat yan nakasulat ang aking mga ginagawa. Kaya sinabi niya sa Lord, anong aasaklat ng Job 33 verse 19, pinadadala niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot, siya ay itinutuwid. Maituwid. Sabi ng Lord, pinadadalhan niya na ang tao ng iba't ibang sakit. Pinahintulot niya. Tulad kay Job, di ba? Si Job, para doon sa mga baguhan, napakayaman sa buong silangan. Mabuting tao, pero bakit ginali siya at namatay lahat ang kanyang anak? Na-wash out ang lahat ng kabuhayan. Bakit? Pinahintulot niya ng Diyos. Tinest lang ni Satanas, si Job, kung bibigay nga ba siya ng guidance sa kayamanan kung sa buhay ng kanyang anak. Hindi bumigay si Job. Sa sandali ng kanyang buhay, minsan hindi siya gumiba. Bagkus nagpatuloy, nagtiis. Ano sabi ng kanyang asawa? Sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Kapatid, sumpain mo lang ang bagay, huwag lang ang Diyos. Dahil tiyak may kalalagyan ka. Si Satanas, magaling. Magaling na deceiver, ama ng kasinungalingan. Kaya ako pag nagpe-pray gabi-gabi, sinusumpa ko lang yan. Hindi ka kakailanman magtatagumpay. Dahil may impyerno ka ng nakaraan. Pangyayari na lang ang iyong magagawin. Kailangan tapangan natin ating loob. Huwag tayong magpapatalo. Diba? Sabi nga, kung ang Diyos ay kasama mo, sino pa ang laban sa iyo? Amen? Piniling tayo ng Lord bilang mga hamak. Ay, wala namang aral yan. Ano man mararating yan. Walang pagalingan sa mundo.
Sa mundo, pag may aral ka, apamalo ka. Amen? Pero pag wala kang aral, mumuy ka. Sa Lord, hindi ganun. Pinili niya ang mga hamak upang higain ang marunong sa mundo. Pinili niya ang makasalanan upang magbalik loob sa Diyos. Amen po ba? Kaya huwag na po tayong magtaka. Pag maning may karamdaman, test lang yung iba sa atin. Yung iba talaga, palo yun. Yung iba talaga, pagtawag. Iba-ibang way ang ginagawa ng Diyos. Amen po ba? Halimbawa, mahilig ka sa bisyo. Talama ka sa alak. Anong ipadadala sa iyo? Karamdaman. Imu-ulcer ka na kasi hindi ka kumakain ng maayos. Sige lang ang inom mo ng alak. Sabi ko nga sa inyo, naikwento ko na po sa inyo ulit-ulit, yung tiyo ko namatay yun sa alak. Naluto ang atay. Gin. At saka, hilaw na mangga. Almusal. Kaya sabi ko sa iyo, sabi ng Lord, ang sino mang magwasak ng ating templo, we are the temple of God, ay kanyang parusa. Kaya huwag natin abusuin ang ating sarili. Hindi na tayo natutulog, puro trabaho. Overtime, kumita ng pampaling. Ano bang minimitin ng tao? Yumaman? Ako hindi ako gano'n ang prayer ko sa Lord. Panginoon, hindi po kami naghihangad ng yaman. Tama na ito. May masilungan ka lang. May makain ka sa araw-araw. Ay sapat na. Amen po ba? Total, pupugnawin niya lang naman ang daigdig. Para ano pa? Para pagandahin mo pang yung tahanan. Kapag may purpose si Lord na pagandahin niya, pagagandahin niya. Amen po ba? Pero kung wala, hindi yan pagagandahin. Lalo ka, si Satanas nagpapayaman din. Amen po ba? Ng kanyang pinagnakawan. Diba si Jesus, naalala nyo? Nung si Jesus ay nagutom, nag-ayuno, ng 40 days and 40 nights, anong ginawa niya? Tinukso. Anong tinukso sa kanya? Sa pagkain. Sabi ng Lord, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kapag the more nagbabasa ka nito kahit maghapon, magiging strong ang iyong pakiramdam. Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo, ako hindi pala kain na tao. Kapudyot lang ang kain ko. Pero once na ako babad lagi sa salita ng Diyos, nagiging malakas ang pakiramdam ko. Tingnan mo iba, bundat na ang tiyan kung makakain sa platong kanin. Hindi pa nabubusog. Bakit? May kaagaw? Sino? Si bulate? Si tanim? Walang pagkain ang kaluluwa. Kaya perming gutom. Subukan mo dito. Magbasa ka. Tatalino ka pa. Magiging mabuti ka pang anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kung dati kang chismosa, butangera, alamura, pagdaan lang dyan, putok sinita, alo lang na. Yan ang naririnig mo, kunting salita, mura. Kaya nga nakakatakot itong mga tao nito. Pinagbibigyan pa kagad ko ng Lord. Kaya di ba sa aklat ng Job 33 verse 20, ang taong may sakit ay walang panlasa. Masarap man ang pagkain ay walang gana. Amen po ba? Kaya nakita mo pag may sakit, dadalan sa ospital kung ano-anong pagkain. Pero nung walang sakit, hindi madala ng pagkain. Sasabihin niya, ay huwag mo nang dalhan yan. Mayaman naman yan eh. May pambili yan. Kapatid, kahit yan mayaman, basta't naalaala mo yan, alam mo na mahal mo ang tao niya. Amen po ba? Amen. Mayroon kasi akong kakilala eh. Sabi niya, bigyan naman siya ng ganito para masiyan siya. Ay, huwag na. Mayaman naman yan, maraming pambili. Hindi yung katwiran, karamutan. Sino dito maraming taas ang kamay? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na magtaas ang kamay. Hindi naman yung puputulin ng Diyos. Kaya lang itutuloy tayo. Amen? Yung espiritu ng karamutan kay Satan yan. Yung espiritu ni Satan na maging sakit, kanya rin yan. Basta lahat ng bad attitude kay Satan yan.
Dahil si Lord, walang bad attitude. Amen po ba? Sa iba, sa lumang buhay natin, simba tayo ng simba. Pero hindi tayo nagbabago. Wala tayong alam dito. Sabi pa nga ng iba, babae na nagtutok yan. Anong pagkakaiba sa babae at sa lalaki? Yung lalaki walang suso. At yung babae may suso. Yung ba? Bawal magtok. Kapatid, magbasa ka sa Biblia. Sa huling panahon, ibubuhos na ng Lord ang kanyang presensya. Sa sino mang nais tawagin niya. Kami dito, 5 kaming tinawag ng Lord. Si Pastor, ako, si Cherilyn, si Catherine, si Joy. Lahat kami 5, binigyan ng kanya-kanyang kampanya. Ang Panginoon kapag nagre-reveal, sabi ko nga, doon sa kausap ko, sabi ko, hindi namin kaya mag-open ng ministry. Kasi mahirap mga siwa ng ministry. Iba-iba ang mayroong sakit dyan. Amen po ba? Anong sakit? Sakit ng kaluluwa. Sakit ng katawang pisikal. Parang sa school yan, di ba? Kapag hindi ka marunong mag-manage ng eskwelahan, sasalungitin ka ng mga principal, teacher, estudyante. Ngayon, iba na ang pamantayan ng tao. Amen po ba? Iba na ang dating ng tao ngayon. Tama yung sinabi sa aklat ng Timothy, ng Apostol Paul, sa huling panahon, ang mga tao ay magiging lapastangan. Walang utang na loob. Palalo, mayabang, suwail sa magulang. Ano pa? Mapagmataas, etc. Taas ang mga anak ditong lumalaban sa magulang. Taas ang kamay. Salamat naman, wala. Palakpakan po natin si Lord sa Lord. Yan na lang ba ang ilalakas ng palakpak mo? Parang dito. Palakpakan natin dahil si Lord nasa langit. Amen. Baka isipin nyo, bakit si Lord bigima? Hindi. Kitang-kita ka kung pumapalakpak ka o hindi. Pagpalakpak sa, oh! Ano ba yung mga kabataan dyan na naglalakad? Ulitin pa. Sobrang kabait, ano? Dapat pag pumalakpak doon, I hope na mamaya pag nag-pray tayo, nakataslat ang kamay. Minsan nakakalungkot, datihan ka na sa ministry, nagdadaldal ka pa sa katabi mo. Ay kung magdadaldal ka, lumabas ka na lang. Huwag ka na makinig. Diba sabi ng Lord, ang mabuti at masama, pinagmamasdan niya langit. Kung anong ginagawa niya, ang attention mo ba kaya sa kanya? O ang attention mo sa kapitbahay mo o sa katabi mo? Ha? Kaya kung minsan nakakatakot, ilang taon na tayo sa ministry, hindi pa rin tayo nagbabago. Ay ano yan? Masimba ka lang dahil may langkit? Masimba ka lang dahil may ibibigay sa'yo? Or linggo ngayon, nandoon yung girlfriend mo, may papaiklat ka or what? Kapatid, hindi ganun ang pagsisimba. Kapag mahal mo ang Diyos na nagpapala sa'yo, nag-iingat sa'yo, at nagpapagaling sa'yo, dapat sumunod ka ng tama. Amen. Sa school, tignan mo. Araw-araw ka pumapasok, minsan wala ka pang baon. Pero ang tiyaga mo, bakit? Gusto mo makagraduate. Pag nag-take note ka na sa notebook, wasang-wasang. Gagawa ka ng assignment, hirap na hirap ka pa. Sasabit ka pa, 0 ka pa. Wala kang natutunan. Tapos may nanay pang sa akin, kwento. Yung anak na Diyaw, aga pa umalis. Pag uwi, lalaban yung uniforme, ang daming chok. Nagtataka siya, bakit puno ng chok yung pantalon? Nagbibilyar. Sino yung nananalo sa bilyar? Lalabanin niya yata eh. Binuklag daw yung mga notebook. Walang laman. Hindi ng Panginoon. Sayang ang baon. Ay kung anak ko yan, ang bait mo anak, magparit ka na yan. Turuan mo yung mga tao ng burang anak. Ha?
Gumraduate ko rin ng theology. Hindi natin tayo sa nanihira. Gusto nyo bang pumapasok na wala kayong alam? Pag uwi nyo bukya kay lagi? Nakakalungkot. Ako noon, pag zero ako, lungkot na lungkot ako. Parang hindi ako makakain. Bakit? Para ako nakukonsensya. Bakit may baon ako? Nagligo pa man ako. Ganyan. Tapos pagdating ko sa bahay, walang magtuturo sa akin, zero. Makaawa. Kaya magsikap tayo mga kapatid. Amen po ba? Saan tayo magsisikap? Na palaguin ang ating spiritual. Ay, sister, di na ako babalik sa church na yan. Ang ingay nila. Huwag mong tingnan yung katabi mo kung maingay. Ang tingnan mo yung tinuturo ng Diyos. Matuto ka. Amen po ba? Ay, hindi na ako babalik dyan. Ang liit naman ng simbahan. Simbahan ba yun? Kapatid, sa huling panahon sabi ng Lord, gagamitin niya ang mga ibang panambahan sa bahay lamang. Amen? E, tingnan mo yung mga simbahan sa Bigan. Bigan Ilocos ba yun? O sa Abra? Kalalaki. Yung rebulto nga doon, sinaya pa, natumba na. O, paano mo sasabihin yan? Eh kung nasa katotohanan yan, hindi natin dinadals, eh bakit gigibain na ng Diyos? Amen? Ang Diyos hindi malupit. Malupit lang siya doon kay Satanas. Amen po ba? Kaya sabi niya dito sa aklat ng Deuteronomy 27 verse 15, sumpain ang sino mang gumagawa ng anumang larawan upang sambahin, kahit palihim ito'y kasuklang-suklang kayawe. Ang kapulungan ay sasagot ng amen. Ang sabi niya po doon sa mga taong ayaw sumunod at makinig sa kalooban ng Lord, ang nakalagay dito ay sumpain ang sino mang gumagawa. Di ba yung iba gumagawa ng larawan para sambahin? Bakit sinasamba mo yung patay na bagay? Na hindi naman yan makakapagsalita? Eh, para kang nangungusap sa patay. Minsan pupunta ka pa sa sementeryo, Nay, nandito na po ako. Pwede ba yung kalansay usapin mo? Sabi naman ng eagle, nandito ka na nga. Pag uwi mo, masakit ang ulo mo. Nausog, patawa sa kapitbahay. Magkano bayad? 10 piso yan. Kita mo na, ang tangluloko ng kaaway. Kaya sabi niya, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Christian 5:21. Lumayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po yan ilalagay ng Diyos kung tama yan. Ay kung ano yan. Hindi yan naalisin ng Diyos. Kung mali yan. Ay ano yan, tama ba yan? Kung nararapat yan. Pero kapag hindi nararapat, aalisin na ng Panginoon. Amen po ba? Ano sabi niya? Sino diyan ang tinutukoy ng mga anak? Yung mga totoong sumusunod kay God. Diba sabi niya? Ang sino ang sumusunod sa aking kalooban ay siya kong mga anak at mga kapatid. Amen po ba? Amen. Eh katulad nyo, sumusunod kayo. Yung iba hindi nga lang. Masulpot, mahindi. Swerte na kung masimba. Ang araw ng linggo ay ginagawang pang good time. Kapag ginagawa mo yun at nagpapaagay ka sa mga kaibigan mo, sasabihin ko sa iyo, mas mahal mo ang kaibigan mo kaysa sa Diyos na totoong nagpapahal sa iyo. Amen po ba? Dahil ang totoong nagmamahal sa Diyos, tumusunod. Amen? Ako may nakita ako ditong pamilya. Lahat sila narito. Pero salamat sa Lord dahil nakita ko ang kabutihan nila sa kabila ng kawalan namin ng magulang. Palakpakan po natin si Lord sa buhay niya. Diba sabi ng Lord, kapag narinig na ninyo ang tinig ng Diyos, huwag nang matigas ang ating ulo. Kasi ito na ang time na tayo ay tinatawag na para ingatan, ilayo sa lahat ng karasan. Amen po ba? Ano pang sinabi niya sa aklat ng Deuteronomy 28 verse 15? Sa kabilang dako, kung hindi ninyo didinggin o makikinig kay Yahweh ang iyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos,
at mga tuntunin ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Kita niyo po? Ano ang babala niya? Na kapag hindi tayo sumunod sa Kanya at hindi tayo didinig ng Kanyang tinig, o hindi tayo, susunod sa Kanyang mga tuntunin, mangyayari ang mga sumpang yan sa tao. Bukod sa mga sumpa, ano pa ang Kanyang ipadadala sa mga taong tumatalikod at sa Kanya, bunga ng pagsuway. Yan. Pakibasa niyo po. Padadalhan niya kayo na kahirapan, kaguluhan, kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayong malipol. Gagawin niya ito dahil sa inyong pagtalikod sa Kanya. Minsan, sisimba lang ako kasi may sakit ako. Minsan, sisimba lang ako kasi, may kailangan ako sa Diyos. Kapag wala kang kailangan sa Diyos, ang gusto mo lang puro layaw. Kaya di ba may tawag sa mundo ito, laki sa layaw, jet rocks. Spaghetti pababa, spaghetti pataas. Nakakita na kayo ng spaghetti tumaas? Nakakita na rin ba kayo ng spaghetti bumaba? Mayroon bulate, bumababa. Eh kung paulanan tayo ng Lord ng isang tambak na spaghetti at hindi mo makain, paano kaya? Yung spaghetti na yun, umextend ng haba at pinuluputan ka na hindi ka na makagalaw. Abay, himala yun ng sumpa. Sabi ng Lord, padadalan ko kayo ng kahirapan. Kaya nakita mo ang tao, kahit anong hanap buhay, hirap na hirap pa rin. Piso na lang yan, pabili po, piso. Kaya ako hindi na po ako nagtitinda, ikati lang yung tinda na yan. Bakit? Pag nagtagawa akong topic, pabili po, Marlboro. Ano yung Marlboro pula? Ano yun? Marlboro, hindi ko alam. Anong Marlboro yun? Lights. Marlboro lights pa pala. Akala ko Marlboro pula. Laging kanyang sasabihin dyan, pabili po, Marlboro lights. Wala nang gin. Hindi na siya sasabihin, gin. Lahat ng dumadaan niya ng mga lalaki sasabihin, pabili po, ano po sa Marlboro lights? Ay, sorry po, wala. Eh, sabi ko, gabi, lagyan yung lakihan mo, wala pong sigarilyo dito. Pasensya. Pinapausukan yung baga para mapuno ng itim. Pagdating ng panahon, ubo-ubo na. Papunta ka na sa cancer. Anong tawag? Lung center. Yan, lung center, no? Ay, huwag na natin dagdagan yung mga pasyente doon. Wala ng baga, blur ng baga, puno na ng itim. Bakit? Lahat ng sigarilyo sa pabrika, yung usok, hinigop, pinapunta sa baga. Lahat ng nicotine nga ba? Nicotine? Kaya tama yung sabi Lord, padyadalan ko kayo ng kahirapan, kaguluhan. Pagdating sa bahay, ayaw magsamba. Anong gagawin? Tinatamad, inaantok. Ang daming dahilan. Kapatid, huwag ka nang magsamba. Hanggat gusto mo. Sabi ng iba, kasi ang dami ng patama dyan eh. Hindi ka tatamaan kung hindi mo ginagawa. Amen po ba? Common sense naman yun, mga kapatid. Kayong mga tatay dyan, kapag kayo nakakarinig tungkol sa preaching ng hindi naman yung eksaktong patama eh. Alam, biblical po yun eh, sinasabi. Nagagalit po ba kayo? Hindi. Tama. Magpasalamat tayo, tinutuwid tayo ng Lord. Amen po ba? Yung mga leader niya at sa mga pastor, hindi po namin alam ang buhay niyo sa bahay. Ang Espiritu ni God ang nangungusap dito. Kilala tayo ng Diyos. Kung ano ang ginagawa kong kalokohan.
At bakit ayaw ka magsamba? May mga lihim ka bang ginagawa? O ayaw ka lang magpatuloy sa Lord? Technique yung Satan. Para pag nakajamba siya ng araruhin ka ng sasakyan sa motor, salya ka. Kita mo, isang pamilya, na anong ginawa ng isang pamilya na yun? Hindi outing yun eh. Reunion. Sa kabila ng kasiyahan, pagbalik, kalungkutan. Isipin mo. Kaya tama yung sabi niya, hindi ko nakakalimutan yung sinabi ni First Lady Imelda Marcos. Kapag sila nagbabiyahe ni President, hindi sila nagsasama. Lalo na sa aeroplano. Dahil pag nakras ang aeroplano, wala kang ligtas na. Ubus kayo. Ginagamit ito. Hindi yung dito. Tapik. Pinalalaki ang puwet para magtimbot-timbot sa kalsada. Pa-style look. Si Taning gano'n. Sino dito ang nagpapa-style? Kaya mga kataan. Maging huwaran kayo bilang mga leader ng Diyos. Amen? Para hindi kayo pagmula ng pagkakasala. Imagine, reunion. Reunion ng kamatayan. Reunion ng kasayahan. Pagbalik, cementerio reunion. Kita mo ang kaaway. Kapag wala tayong ginudyos na sa buhay at puro kagalakan na lang, tandaan mo kapatid, isang araw, makikita mo ang iyong hinahanap. Ang sabi ng Lord, kahirapan ang ipadadala, kaguluhan, kabiguan sa lahat ng iyong gagawin, hanggang kayong malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod nyo sa Kanya. Amen po ba? Taas ang kamay dito na nais tumalikod na sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, ang daming nanlalamig. Lord, kung talaga kayo ay Diyos na totoo, bakit ganito ang buhay ko? Bakit mo tinatanong ang Diyos at hindi mo tanongin ang iyong sarili? May pagkukulang ba? Nagagawa ko mo ba, Panginoon, ang mga nais mo? Huwag mong tanongin ang Diyos. Hindi ka pinadala ng Diyos ng salasalabak na problema, kundi ikaw ang gumagawa ito. Kasi sabi ng Lord, kapag hindi sumusunod bakit si Pastor lagi na stroke? Hindi rin ba siya sumusunod? May nais ng Diyos ipakita sa kanya. Nagagawa siya ng miracle sa church nito. Amen po ba? Sabi nga, wala tayong karapatan humatol sa ating kapwa. Dapat ang hatulan natin ang ating mga sarili. Lord, tulungan mo po akong magbagong buhay. Alisin ko na ang aking mga bisyo na hindi karapat-dapat. Diba sabi nga, ang media, ang daming alok sa tao para doon pumukos ang kanyang atensyon at wala sa pananampalataya. Amen po ba? Alok na marunong. Salamat na lang, hindi ako marunong masyado pagdano. Hanggang balita na lang, praising, ganun lang ang naan ko dyan. Yung kaaway, sasabihin, tama na yan. Yan na lang lagi kong naririnig. Lagi na ng kaaway. Amen. Mabuti nagpupuri ka sa Diyos. Kung maawit ka ng makamundong bagay, paano na lang? Abutan ka ng lindol. Di ba ang prophecy sino nagsimba nung nakarang linggo? Ang prophecy ng Lord para sa ating kaalaman, the big one ay darating niya. Kaya mag-ingat po tayo, kapatid. Hindi ang Diyos nananakot. Amen po ba? Pinapaalalahanan tayong lahat. Di ba sabi ng Lord, biblical? Lahat iguguho, walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Gusto niyong malaman sa inyong kapatid, dito sa mga baguan. Mateo 24, buksan natin, kahit wala po dyan yan. Idagdag lang po natin ito. Para doon sa mga baguhan na hindi pa po nakapagbasa ng mga salita ng Diyos. Dito sa aklat ng Mateo 24, verse 2 and 2, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad. At itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Let's say, maraming templo. Amen po ba? Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusali niya? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato
sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. Ngayon, puro na bato ang mga bahay. Amen po ba? Sabi ni Lord, lahat ay iguguho. Wala nang matirahan si Satanas. Ako, pag nagpipray ako, mabuti sa iyo, Satanas, alabok ang iyong pagkain. Diba yung ahas? Nung tinukso si Eva at Adan, anong binigay ng pagkain ng Lord sa kanya sa Old Testament? Alabok o buhangin. Sabi ko, tama lang yan na alabok ang kainin. Tuloy mo sa dami ng kanyang nilikha, siya lang ang may pagkain na alabok o buhangin o lupa. Samantala, yung ibang mga hayop na nilikha ng Diyos, ang pagkain na nun, mga prutas at kaparangan, mga paniki nga, nangangain ng saging. Amen? Ano pa? Mga mangga? Or ano pang pagkain? Ang tao walang makain. Pagkano ngayon ang isang pirasong mangga? 25 ang isa. Kaya kung wala kang 50 pesos, hindi ka makakabili ng dalawa. Sige na po ang taas ng bilihin. Sige na ang daing ng maraming tao. Biblical po yun. Ha? Time will come. Sa isang maghapon mong kinita, isa na lang ang mabibili mo. Kaya ngayon pa lang, update na tayo. Huwag ka puro daing. Sumunod ka na sa Diyos para pagdating ng judgment, rapture ka. Narinig ko yun sa preaching ni Pastora sa isang maghapong kinita. Let's say, ang kita mo is 500 a day. Karpintero ka. Kumain ka pa, 400 lang natira. Namasahe ka pa, 300 na lang natira. Bumili ka ng ulam, ubos ang 300 po sa maghapon. Wala na ang 500. Diba? Biblical. So, nangyayari na. Mapalad tayo, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa ating kapatiran, kapag may pera ka, huwag mong ubusin ibili. Magtabi ka, magsinop ka ng mga importanteng pagkain. Asukal, bigas, dilata, o ano pa mang kailangan. Hindi yung, mamasyal tayo kung saan. Bagong sweldo tayo ngayon. Rasaras dito, rasaras doon. Kapatid, pag inabutan ka ng Lord, ikaw na ang kawawa sa balat ng lupa. Inupuno tayo ng wisdom ni Lord. Knowledge para wag tayong dapiin ng kaaway. Amen po ba? Ang pera, sabi nga, root of all evil. Pero kapag ginamit mo sa tamang paraan, hindi yan magiging ugat ng kasamaan. Amen po ba? Amen. Sa aklat ng Deuteronomy 28 verse 21, hindi niya kayo aalisan ng salong hanggang sa maubos kayo sa lupain ibibigay sa inyo. Ang salot, alam niyo ba yung salot? Kubid na lang ang lagi mong maririnig sa balita. Walang araw-araw na balitang walang kubid. Kubid, kubid, kubid. Lagnat, ubo, sipon, hika, kubid. Pilay, kubid. Nasagasaan, kubid. Lahat kubid. Tinignan ko sa dictionary. Ano bang ibig sabihin ng kubid? Wala naman. Wala namang meaning. Ako, invento lang yata ito ng mga doktor. Kubid, kupido, kupido. Yan ang nakalagay. Si Cupido, ang asawa, si Kubid. Sabi ko sa iyo, si Satanas, manluloko. Mapag-imbento para linlangin ang taong bayan. Amen? Tingnan mo sa ospital. Hindi ko nilalang sila ng ospital, ha? Maganda rin ang may ospital dahil karooban din ng Diyos. Hanggat hindi ka napupurahan sa expenses, hindi ka papalabasin ng doktor. Bakit? Gusto ka nang tumira doon para maubos na yung iniipon mo. PhilHealth. Ano pa yun? Yung isa pa? Yung kay Bongo? Malasakit Center. Kung ikaw'y magpapayaman lang dahil sa mga bagay, kapatid, maawa ka sa iyong sarili. Hindi mo madadala yan pagharap mo sa Panginoon.
Anong ginawa mo sa lupa? Judgment time. Paghuhukom. Dito sa Bible, mababasa mo dito yung sa huling paghuhukom, na anumang ginawa mo sa iyong kapwa, sa Diyos mo ginawa. Amen po ba? Let's say, minura mo yung kapwa mo. Sa Diyos ka naggawa. Di ba kapatid mo? Sabi ng Lord, kung sino ang sumusunod sa Kanya, ay siya kong mga kapatid at mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pananalita. Kung tayo nagkakasala, hingin natin agad sa Lord, patawad kami noon. Huwag nasabing paggabi, magay, 1 linggo, 1 taon, hanggang umugat. At hindi mo na yung mabunod. Nagtanim ka na ng galit. Ano pa ang sinasabi mo yung sakit? Monkeypox. Mabuti pa yung monkey, may pox. Pox, ano bang ibig sabihin ng pox? Ha? Hindi ko alam ang meaning niyan, pasensya na tayo. Sa aklat ng Deuteronomy 28 verse 22. Ano pang sabi ng Lord? Bukod sa padadala niya ng mga karamdaman, padadala niya ng mga kahirapan, kaguluhan, kabiguan. Ano sabi niya dyan sa 28? Lilipulin niya kayo sa pamagitan ng sakit, pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, matinding init, tagtuyot, agiha, at iba pang sakit sa balat na hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Kita niyo po? In-specify niya dyan. Yung mga agihap, yung sakit yan sa liig ng bata. Amen po ba? Yung mga pamamaga ng katawan, mga very. Matinding init. Noon, usok-uso ang itch fever. Umaabot ng 40. Ngayon naman, ang nananalanta ay dengue. Yung aking anak na dengue yan at the age of 2 years old. Mura-mura pa noon ang ospital sa Chinese. 1 buwan kami doon. Napanaginip ko na yung patay na. Tumila po na ang mga dextrose, puno na ang sahig ng dugo, putol ang ulo, everything wala na. Nagising ako 11 o'clock ng tanghali. Kasi nakatulog ako sa sobrang puyat ko eh. Nakita ko, nakadextrose pa man. Pero nag-aagaw buhay na pala siya. Hindi po yan aalisan ng lagnat. Yung mga pantal niya sa mga paan, sa mga binti, sa batok, nagbabayulit na, nandun ko na. Ang Chinese hospital ay 523 room kami. Punong-puno ng dengue patients. Sipin mo na. Every October, August, September, October, nananalanta na po yan. Dahil, kagagat ng lamok, no? Yung lamok na may ganyan, na may puti-puti sa, ano yan. Ang dugo pala yan, pinalala po. Kaya ingatan po natin ang ating mga anak. Totoo po yan. Kaya tinatawag din po talagang salot. Di ba sabi ng Lord? Kadadalhin na tayo ng mga salot hanggang sa ang tao malikot. Pero lagi ko lang siya pinag-pray. Sa abroad nun si Pastor, sabi ko, Lord, alang-alang sa aking asawa na naghihirap sa trabaho sa abroad, buhayin mo pa po ang aking anak. Pray. Kaya kami, halos tinawag kami sa karamdaman. Kaya sabi nga, ang pinagkaloob sa aming title ng ministry, Healing Ministry. Dahil sabi ng Lord, magpapagaling siya dito ng iba't ibang sakit. Maniwala kayo sa hindi, gagawin niya ito dahil prophecy niya ito. Palapagan po natin siya. Hallelujah. Glory to God. Kaya nakita mo yung mga deacons, iilan man yan. Anong sabi ng Lord? Laging magbabad sa word ka. Dahil kapag marami ang may sakit, hindi mo kayang ilayan siya. Amen po ba? Amen. Pagtulungan po tayo para po ito sa ating lahat. Hindi ito para sa amin. Ano po? Sa verse 35 ng Deuteronomy 28. Ano pang sinabi ng Lord bukod sa pahihirapan ay dito? Pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol, sa tuhod, binti, ito'y hindi nyo mapapagaling
bagkus kakalat mula ulo hanggang pa. Kita niyo po? Sino dito ang may mga bukol? Ha? Pakinggan niyo po yan. Kapag hindi tayo sumusunod na totoo sa Lord, sabi ng Lord, pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol, sa tuhod, binti. Ito'y hindi nyo mapapagaling, bagkus ay kakalat mula ulo hanggang pa. Gusto ko pong ulitin yung testimony ko sa inyo. May buntis dito nagsimba. Alam ko, taga-nabotas yun, ko. Hindi po ako nagkakamali. Puno ng psoriasis ang kanyang katawan. Alam mo yung psoriasis? Yung parang galis na namumukad ka ng galat. Namumuti, no? Sa paligid, pero sa gitna, kulay red ang ano. Nung habang pinapahiran mo siyang langis at pinag-pray, sabi sa kanya, huwag kang magpapaalbularyo. Eh, malapit na pala yung mga anak, August. Nung nanganak na, hindi ko alam kung anak niya ba ang huwag ipaalbularyo o siya. Basta sinabi sa niya, huwag kang magpapaalbularyo. Yung babae na yon, hindi siguro siya naging aware. Nung nanganak, nagkaroon ng problema yung anak niya. Pinaalbularyo. Di ba namatay ang anak? Kapag sinabi ng Lord, huwag mong gagawin. Dahil may danger na nakaabang para sa iyo. Amen po ba? Kahit man kabitan mo ng anting-anting ang buong katawan, hindi yan kalooban ng Diyos. Dahil wala pa akong nabasa sa Biblia na yung mga anting-anting yan ay pangontra sa mga evil. Kung yan ay pangontra, matagal ka nang magaling. Amen? Kasi may pinag-pray kami sa rancho, puno ng sugat ang kanyang binti. Diabetes. Mula ulo hanggang talampakan. Puputulin na ang tuhod dahil sa baho ng kanyang amoy. Pinag-pray namin, pinagparapahiran ng langis, tumanggap sa Panginoon. Ayaw ipaalis yung kanyang pangontra sa baywang. Sabi namin ni Pastor, kung yan po ay yung nagpapagaling, noon ka pa magaling. Ba't umabot ka hanggang bintik mo, hanggang talampakan mo, wala nang laman. Di inalis niya. Dumudumi na ng napakaitim. Deliverance. Nung dinala sa San Lazaro, ang naputulang daliri sa paa. Dahil wala na pong laman, puto na lang. Thanks God, nangako, maglilingkod daw siya sa Lord. Salamat, naglingkod sa sabong. Huwag tayo magsinungaling sa Diyos. Dahil binibigyan pa tayo ng Diyos ng chance na gumaling. Kapag yan ang pinangakakuan mo, time will come, sisingilin ka ng Panginoon. Amen? Nakakita na kayo ng Bombay na nagpapautang at hindi naniningil? Naniningil. Pautang naman dyan, 5,000 lang, pagka ng tubo. 5-6. Sabi ng Lord sa Biblia, sa aklat ng Deuteronomy, huwag kayong magpapautang ng may tubo. Kayo ba nagpapautang may tubo? Magtanim ka mo. Magtanim kayo ng may tubo. Amen? Pero huwag kayong magpautang na may tubo. At ang mahirap na ngayong tao, pautang kayo na sasabihin mo pa, may tubo pa. Napauna yun sa utang, kawawa naman. Amen po ba? Sa awit o Psalm 103 verse 3 and 4. Ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niya ang lahat. Yan. Si Lord lang ang tanging pwedeng magpatawad niyan. Pag sinabi ng tao, sorry na kapatid, pinatatawad na kita. Inaantok na ba kayo? Gisingin mo yung katabi mo, sabihin mo, umalis ka. Sabi Lord, ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad sa anumang aking sakit, ginagabot niya lahat. Verse 4, sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Si Lord mahabagin. Amen? Si Satanas hindi mahabagin.
Pag sinabi niya ng papatayin ka na ngayon, humanda ka na, papatayin ka niyan talaga. Kasi may mga tao, likas talaga na matigas ang kukote. Paulit-ulit nang nagkakaroon ng sakit, ayaw pa rin magbago. Tulad na lang si Apostol Paul. Umako tayo sa New Testament. Si Apostol Paul, mapang-usik na kalaban ng ating Panginoon. Amen? Anong ginagawa niya? Inuusig niya ang pananampalataya ng Kristo. Binigyan si Apostol Paul ng karamdaman. Binulag siya ng Diyos habang siya naglalakbay sa Damasco. Sinilaw siya ng matinding liwanag kahit katanghalian pa. Kita mo ang Panginoon. Pag pumalo, isang kisap lang yan. Nabulag siya. Hindi na siya makahambang. Hindi na siya makakita. Pero anong sinabi niya sa 2 Corinthians 12 verse 7? Nung siya'y nabulag na at pinagaling. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin. Ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan at na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang gayon hindi ako maging palalo. Si Apostol Paul binigyan ng Lord ng kapansanan upang hindi siya magpalalo. Matalino si Apostol Paul. Ang problema ginagamit niya sa kasamahan. Kinakalaban niya ang mga lingkod ng Diyos. Ano sabi niya sa verse 8? 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Ang sabi po dito sa verse 9, ang sabi niya ang sagot. Nung si Apostol Paul, sinabi ng Lord na sa Panginoon, hinihingi niya na 3 beses nang idinalangin na siya ay pagalingin. Ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya buong galak, pinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako sa kapangyarihan ni Kristo. Yan. Yan ang sagot po ng ating Panginoon. Na ang tulong niya kay Apostol Paul ay sapat. Na kung saan siya mahina, doon nahayag ang kanyang kapangyarihan. Tingnan mo, let's say, Sister Eva. Nasasabi na natin ang tao yung pinakapag-aral. Example lang, Sister. Ha? Di ba ginamit ka ng Lord? Bakit siya hindi na lang pumili ng mga valedictorian, yung mga nagtatrabaho sa matatas ang katungkulan? Di ba sabi ng Lord, pinili niya yung mga hamak upang hiyain ang marunong. Kaya naman si Apostol Paul, bilang matalinong tao, anong ginawa? Pinapahuli niya ang mga Kristiyano noon. Pinapapatay na, abutan yung manyana, babae o lalaki ang maabutan niya. Ginugulpi nila. No? Mapalad po tayo ngayon. Malaya tayo sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Sa mga Muslim o Arab countries, mahigpit
lalo na sa China. Ang sabi ng isang napanood po namin, yung mga Kristiyano, sa underground sila, gagawain para hindi sila makita. Kita niyo po? Ito na po ang time na tayo tinatawag ng Lord upang tumugon, upang tayo ay maligtas. Hindi tayo tinatawag ng Lord para abalahin sa trabaho mo o anumang gagawin mo sa bahay. Kundi gusto ng Diyos na marinig ang kanyang tinig kung ano ang magaganap sa mundo ito. Amen po ba? Amen. Kaya sabi nga si Apostol Paul man, dati siya'y mapanlait, inuusig ang mga mananampalataya, pinapapatay. Ngayon, maraming Kristiyanong malaya. Sa kabila ng ating kalayaan, huwag natin abusuhin ang kalayaan na binigay ng Diyos. Gusto mo lang magsimba dahil malapit na naman mag-anniversary? Mag-uniforme ka, sasayaw ka kay Lord? Hindi ganon. Kung gusto mong maligtas ka, kapatid, ngayon pa lang kumilos ka na. Dahil sabi nga ni Apostol Pablo, 3 times I prayed to the Lord about this and asked Him to take it away. But His answer was, my grace is all of you. Is all you need, for my power is greatest. When you are weak, I am most happy then to be proud of my weaknesses in order to free the protection of Christ, the power over me. Sinasabi ng Lord na kung saan siya mahina, doon siya nagagalak. Ay pagmapuri ang kanyang kailangan dahil sa kapangyarihan ng Kristo. Ngayon, sa paanong parang tayo pinagagaling ng Diyos? Unang-una, sa aklat ng Santiago chapter 5 verse 14, mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niyang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Sa mga doktor, titingnan yung dugo mo, yung BP mo, yung ano pa, yung ihi mo. Lahat, chichikapin sa'yo. Yung dumi mo, titingnan kung may nananahan bang maraming uod dyan sa tiyan mo. Kung bakit ka nagkakaganon. Sa Lord, hindi. Ang sabi niya, ipatawag ang matatanda sa iglesia. Tayo po ang tinatawag na iglesia ng Diyos. Amen? Amen. Upang ipanalangin siya at pahiran ng langis. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon. Sa verse 15 yun, kapatid. Basahin po natin. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. At kung siya'y nagkasala, anong gagawin? Patatawarin siya ng kanyang mga kasalanan. Yun. Minsan nakakalungkot. Kapag magaling na, wala na, hindi mo na makita ang kaluluwa. Goodbye, Lord. Thank you for the goodness you have. Huwag tayong ganun. Kung gusto mo lang ang kagalingan, desisyon mo yon. Pero kung gusto mong kagalingan at kaligtasan, desisyon mo rin yun. Amen? Amen. Ang Diyos hindi namimilit. Walang bayad yan. Free. Manalig ka lang, manampalataya ka, ang Diyos kikilos sa buhay mo. Amen? Palakpakan po natin si Lord sa buhay natin. Sa aklat ng Gawa, sino ang tinawag ng Lord na ipanalangin? Si Pablo. Si Ananias. Sa Gawa, chapter 9, verse 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at mga anak ng Israel. Anong ginawa?
Pumunta nga ba si Ananias? Si Ananias bilang alagad ng Diyos. Sa verse 17 ng Gawa. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay, at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ko rito ng Panginoon na napakita sa iyo sa daan nang ikaw'y papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Kaya ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Kapag tayo nananalangin at sinabi ng lingkod ng Diyos, taas po natin ating kamay. Minsan nakakalungkot, nakaganyan pa. Nakaganyan pa. Pag sinabi itaas, ibig sabihin magpuri ka sa Diyos. Inaabot ka ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka aabutin ng Lord papunta sa ilalim. Ang aabot sa iyo si Satanas. Tuwang-tuwa sa iyo dahil hindi ka marunong sumunod. Amen po ba? Ako nung bago pa lang ako sa ganito, yung may El Shaddai pa, inangkaw na ng mga doon, bukod sa iba't ibang ministries. Nung pumunta ako ng Blooming Trees, sumimba ako ng hapon. Sasayawan sila, masay silang nag-iintak. Ako'y nakaluhod doon sa upuan. Pinagmamasdan ko lang sila. Naisip ko na, Panginoon, bakit ganito po ang sayo nila? Hindi ko kasi naiunawaan. Ang tao kapag wala pang Spirit of God, makinig po tayong mabuti. Kapag wala pang Espiritu ng Diyos ang tao, never mo niyang maunawaan. Amen po ba? Sabi Lord, nauunawaan mo lang ang mensahe ng Diyos kapag ikaw nilehans na baptize ka sa water. Nilehans ka, tumanggap ka ng Holy Spirit, pinalayas na ang evil spirit sa iyong puso, iras out ng lingkod ng Diyos, doon ka palang makakaunawa. Pero kapag hindi mo inaccept ang Spirit ng God, ibang Espiritu ang nananahan sa iyo, ang evil spirit. Kaya kung magmura ka, ganun ka na lang, kasaya. Kung magyabang ka, ganun ka na lang, kayabang. At kung magsinungaling ka, ganun ka na lang, magsinungaling ka. Tapos dito sa mga kabataan na nagmumura ka. Wala? Nagsisinungaling. Ugaliin po natin, ang pagsisinungaling ay huwag natin laging gagawin. Huwag natin ugaliin. Tandaan mo, nakalagay sa Revelation, walang aakyat sa langit na sinungaling. Kaya kung tayo nagsisinungaling, sasabihin, kapatid, pairam naman ng pera dyan. Isang araw, 2 babae, nagkaroon. Sabi sa akin, Pastora, baka mayroon ka naman dyan, pairam naman ako. Kapatid, I'm very sorry. Si Pastor, walang trabaho, stroke, ang anak ko nasa ospital, kailangan din namin ang budget. Pasensya na. Kung ako'y mayroon, hindi kita paghihindihan. Hindi ko mga kilalang tao. Kilala ko lang sa mukha. 2 times na. Magkaiba sila. Sa loob-loob ko lang. May mga tao pa lang naman. Nakilala ka lang kung maghihiram. Pero kapag tinawag mo sa Lord, ayaw nila. Nakakalungkot. Di ba sabi ng Lord, hindi kita pagpapalain kapag hindi ka marunong sumunod sa kanyang kalooban. Ngayon, si Apostol Paul, balikan natin. Si Apostol Paul, nabigo ba na siya'y ipagalangin ng Diyos? Mamamatay tao si Apostol Paul. Pinapapatay niya mga Kristiyano noon, pinabibilang ko niya ang sino mang maabutan. Pero pinatawad pa siya ng Diyos. Ngayon, kapag tumatay ka, nakabangga ka, o naka-aksidente ka, kulungan ang punta mo. Sa kulungan, may mga nangangaral din. Sa San Jose, maraming pastor. Iba-iba ang schedule. Nakapunta na kami 2 times. Kung hindi pa na-stroke si pastor.
Kaya lang, pasensya ka na sa matinding amoy na napakabago. Dito pa lang, pangalawang selva, grabe na ang amoy na hindi ka nice. Ipag-pray po natin ang ating mga kababayan na makakilala sila at mahabag tayo sa kanya. Amen po ba? Kaya dito sa Gawa, chapter 9, verse 20-21, pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, ang wika niya. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig sa mga tumatawag sa pangalang ito sa Jerusalem? Tanong nila, hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhin gapos sa mga punong saserdote? Dakpin at dalhin sa nakagapos sa mga punong pari. Yan. Speaking of word na pari, Pariseo. Before nagpa-plus sa mind ko, oo nga, bakit galit na galit ang Panginoon dito sa mga Pariseo at saserdote? Ang mga escriba, Kasi, yan pala yung mga nagtuturo at kumakalaban sa turo ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, alisin mo yung, di ba, Pariseo? Alisin mo yung seyo, ang matira, pare. Salamat at nilabas tayo ng Lord sa maling turo. Nagsasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan na may mata, hindi nakakakita, may paa, hindi nakakalakad, may bibig, hindi nakakapagsalita, may kamay, hindi nakakagalaw. Panluloko, deception ng kaaway at ginagamit ang mga nagturong ito. Amen po ba? Amen. Lahat tayo dinisig ng kaaway. Imagine na kausapin mo ang patay na bagay. Oo nga, common sense naman eh. Ay sira ulo ang nagkakausap sa ganyan. Na hindi iniisip ang kanyang ginagawa. Kung iisipin po natin. Amen po ba? Pero thanks God, binuksan ng Diyos ang ating isip. Na isang patay na bagay, hindi yan lalago kahit sa pananim. Kundi, magiging bunsay lang yan. Kaya, sa ating mga kapatid na mga baguhan, magpasa po tayo ng Word of God. Kapag nililehans po tayo ng ating pastora o ng ating pastor o mga lingkod ng Lord, huwag tayong magtaka. Pag sinabing close your eyes, i-close natin ang ating mga mata. Mayroon akong pinag-pray dito. Baguhan. Nilehans po kanya. Sabi ko, ano ba nangyayari sa bagong to? Paano baga sumunod na siya yung muko? Ang mag-pray na. Hindi, pakatinayin na talaga ako. Ay, hindi na. Iniisip niya siguro, ano bang ginagawa nito sa mundo? Hinahawakan ako o iniinis ako? Ganun po talaga, ang wala pang espiritu ka. Kaya hindi ka na magtataka kung bakit ganun siya. Nagtataka siya na bakit ginagawa niya ako. Para po doon sa mga baguhan, kailangan po natin i-lay-hands ang mga ito. Mga nanay, mga deacons, tulungan po natin ang mga baguhan na ating mga mananampalataya ng ating Panginoon. Na i-lay-hands po natin sila pag-pray. Dahil sa pamamagitan ng pag-lay-hands, doon sila tumatanggap ng Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Taas dito ang kamay na hindi pa nabautismuhan sa tubig. Sa tubig. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kayo ba, nabautismuhan na ba sa tubig? Ikaw. Kasi ganito po yun eh. Gusto ko lang i-share sandali bago tayo mag-closing prayer, no? Ang baptism po sa Diyos na totoo, sa tunay na pananampalataya kay Kristo, dalawa po. Baptism sa water, baptism sa Holy Spirit. Kapag binautismuhan ka na sa Espiritu Santo, unti-unti ka na makakaunawa. Kapag binautismuhan ka na sa tubig,
Pinaalis na ng Lord ang iyong mortal na kasalanan o life na kasalanan. Kaya ang tao tumutubo na sa panawagan ng Diyos. Kaya nakita mo iba, isa lang sumamba, ayaw na. Kasi isa lang ang tinanggap nila. Yung iba hindi nililihans. Basta't nakikinig lang. Dito, tinuruan ako ng Panginoon. Ilihans mo sila isa-isa. Kasi, every 1 week na dumaan, nagkakasala na ang tao. Napapasukan na ng evil. So, dapat yung simba, ilihans mo sila. Eh, sister, paano kung marami na kami? Ang karamihan na lang. Si Lord na ang bahala doon. Amen po ba? Naunawaan po natin. Sa lupoy, narinig po tayo nililihans. Kahit hindi ka po nag-confess, kahit na kinapit ka, tanggap ka lang ng tanggap ng communion. Dito po sa katotohanan, hindi ka pwede tumanggap ng communion unless na hindi ka na-baptize sa water and the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya mamaya po may confession tayo, may communion. Huwag yung hindi pa nararapat ay ano. Sa ating huling talata po, sa Gawa chapter 9 verse 22, ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral. At nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ay siyang Kristo. Si Saulo, although naging masamang tao, sa kabila ng kabutihan ng Diyos, binago po siya. Tulad din natin, binago din tayo ng Diyos. Amen? Amen. Sa pagiging sinungaling natin, palamura, karamdamin, ingitera, pakialamera, etc. Binago tayo ng Diyos. Ginamit tayo ng Lord upang makilala natin ang katotohanan upang tayo maligtas. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin si Lord. May naunawaan po ba tayo? Parang kabila lang yata ang sumagot. May naunawaan po ba tayo? Amen. Panginoon, maraming pong salamat. Ikaw ang dakilang tagapagligtas at tagapamayapa ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa langit at lupa. Makapangyarihan ka, Lord, at hindi namin magagawa ay magagawa mo, Panginoon. Tulungan mo po ang iyong mga panglingkod. Kasi sinasabi ng marami, wala kaming kakayanan gawin ang lahat nito. Subalit sa iyong habag at tulong lamang. Ang hindi namin magagawa, O Diyos, ay magagawa mo, Panginoon. Ang samot na langin ko, Lord, sa araw-araw na kamamakaawa. Marami pang taong baligtas. Ang aming mga kamag-anakan, ang bansang Pilipinas, Lord, kapayapaan ang iniwan mo sa mundo ito. Naway kapayapaan ang paghari sa aming mga puso. Ang mga namumuno sa aming bayan mulang presidente hanggang sa mga barangay. Touch your people, God, in the name of Jesus. Lord, pinipetisyon namin ang mga tao ito na maging mamayapa ang buong kapaligiran. Nang dahil sa iyong kapangyarihan, liwanag, Panginoon, ang malaig sa aming puso at pag-ibig mo, Diyos. Patawarin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga nagagawang pagkakulang. Ang aming mga kapatid na wala pa sa iyo, Lord. Kahit sa ibang paraan, Lord, sa ngalan ni Jesus, loobin mo na makakilala sila. Alam ko po, Diyos, na walang imposible sa iyo. Ang lahat ay posible. Alam mo na sa simula pa kung sino ang mga tunay mong mga anak. Lord, naparito ka para sa mga makasalanan. Lahat kami, O Diyos, naging makasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, iniiling po namin ang aming kapatawaran. Sa ngalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas, loobin mo rin, Panginoon, na pagalingin ang may mga karamdaman sa iba't ibang ospital. Loobin mo, Panginoon, sa ngalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Dinadalangin din po namin ang mga leaders and pastors, ang mga deacons sa mga members ng iba't ibang church na nasa truth at wala pa sa iyo, Panginoon.
ang samot dalangin ko, Lord, sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Bigyan mo po kami ng kaalaman, karunungan, at higit sa lahat, kaligtasan na nagmumula sa iyo. Kapatid, sumunod po tayo sa maiksing panalangin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa gawa. Lubugin mo po, nabigyan ako ng bagong puso, bagong espiritu, upang makasunod ng ayon sa iyong mga tuntunin. Ang lahat ng gawa ni Satanas sa aking buhay, inatanggol ko po sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kaya man, sa oras na ito, ikaw na po ang aking Panginoon, tagapagligtas, manggagamot ng aking buhay. Salamat po, Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ibinabalik ko sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal, in Jesus' name.